Nababahala ngayon ng isang anti-crime group dahil mismong pangulo na ng bansa ang sangkot sa iligal na droga at kasama sa ginagawang investigasyon ng Senado. Ayon pa sa grupo, hindi aniya nila nakikita na seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa kampanya nito kontra iligal na droga. Si Almar Forzuelo, Soul Report. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Dito, walang takot na inihayag ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang kanyang nalalaman patungkol sa ibinigay na impormasyon ng confidential informant kaugnay ng sinasabing paggamit ng isang alias Bonget ng white powdery substance kasamang artistang si Marcel Soriano sa isang condo unit sa Rockwell, Makati City. Dahil dito, nababahala ang grupong Anti-Crime and Community Emergency. Ang response team o AZERT, giit nila, Pangulo na ng bansa ang mismong sangkot dito. Nakakabahala yun. Isang malaking pagkabahala sa amin na dapat ito ay mabigyan ng tuldok, no, at ma-clear. Dahil hindi siya pwedeng mamuno kung hindi mabigyan ng clearance yung kanyang pangalan. Dahil hindi niya pwedeng labanan, sugpuin. Ang isang malaking problemang ito sa ating bansa, ang droga, kung siya mismo ay naku-question yung kanyang integridad patungkol dito. Ayon kay Edwin Manite, Vice President for Operations ng grupong AZERT, patunay nito ang patuloy na pagtaas ng naitatalang krimen ngayon sa bansa. Regarding dun sa question mo kung tumataas ang crime index, tumataas, no, sa ground. Kami na nandito sa ground, nasa grassroots, nararamdaman namin na tumataas ang crime. At lalo na ang drugs, kapag ikaw ay naglakad ngayon ng gabi, makikita mo na lantaran ang bilihan ng mga droga. Kaya naman hindi maiwasan ng grupo na ikumpara ang kasalukuyang administrasyon at ang panahon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa comparison po talagang ang ating Pangulo dati talagang 101% ang kanyang war on drugs. At wala siyang sinisino, wala siyang tinatangi doon sa kanyang polisiya na sugpuin ang malaking problemang ito sa ating lipunan. Hindi rin nakikita ng grupo na seryoso ang Marcos administration pagdating sa usapin ng iligal na droga. Wala ko nakikitang seryoso. I'm sorry to say this, I'm sorry to say, pero wala ko na. Unang-una doon na lang sa pagkakahuli nila doon sa sinasabi nilang napakalaking bulto ng drugs doon sa Alitagtag, Batangas. Maraming question po doon. Kaya naman hamon ngayon ng grupo kay Pangulong Marcos, sumailalim ito sa isang honest drug test. Sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin ng ating Pangulo dito ay magkaroon ng isang honest to goodness na drug test sa kanya. At nang sa gayon, maalis yung pagdududa ng mga tao. Maliban dito, iminungkahi din nila na dapat isama sa requirements sa mga kakandidato tuwing eleksyon ang drug testing. Yes, definitely. Actually, yan dapat ang isa sa mga siguro kung kailangan baguhin yung ating saligang batas. Kailangan idagdag itong requirement na ito sa lahat ng mga papasok sa public service, sa mga kandidato, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon ng gobyerno. Tangan lahat sila ay mag-submit ng honest drug test. Ang grupong Anti-Crime and Community Emergency and Response Team o AZERT ay nabuo noong taong 2016 kasabay ng pagtakbo sa pagkapangulo ng nooy mayor ng Davao na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.